What's up guys? May pag-uusapan tayo ngayon guys, no? Sa pag-duty ng security guard, no? Isa itong medyo hindi mahalaga pero maganda kung maintindihan mo at malaman mo habang maaga pa. Okay guys? Ano nga ba to guys? Ano nga ba to? Huwag maging balat sibuyas sa duty ng security guard. Ano to guys? Ano ibig sabihin nito? Tara, pag-usapan natin. Alright guys, welcome sa Redels TV. 14 years more or less bilang security guard at security officer, no? Pag-uusapan natin guys, ano ba tong tinatawag na wag balat sibuyas sa duty ng security guard, okay? Pero bago ang lahat guys, baka magugulat kayo, lalo na kung bagong dalaw kayo sa channel ko, at makikita nyo ang mga sapatos sa likod, hindi. At makikita nyo na bakit nakasando, bakit mahaba buhok, may earrings, at parang tambay-tambay lang, rock and roll lang, datingan rock and roll lang. Kasi guys, ako po ay isa na ang retired na po ako. Matagal na po ang retired guys, kaya makikita nyo, I have my freedom kung ano yung mga formang dating natin, ano. Pero hindi ibig sabihin niya guys, ay patapon tayo. Yan lang ay formahan lang, para pangpapigil ng edad. Ika nga tumatanda na no. So guys, ako ay gumagawa ng mga video guys regarding sa security guard na mga isyuhan. So, kung gusto niyo makita mga video ko guys, pumunta kayo sa channel ko guys. Ayan ang channel ko guys. At pindutin niyo yung playlist. Pag napindot nyo na yung playlist guys, ito ang lalabas. Pumunta kayo dyan sa my security guard matters, no? Nandyan yung mga video na pindutin nyo yan. Ngayon, yung ibang video dyan guys, pwede nyo rin panoorin. Maraming mga informative dyan at mga aral ng buhay. Pwede nyo dalawin yung mga iba nating video dyan. At maglilid din sa inyo, baka magtanong kayo, mag-imbestiga kayo, sino ba itong nagsasalita sa harap ko? Ito ba'y kapanipaniwalang tao? Paniniwalaan ba natin to? So, kung gusto nyo mag-imbestiga regarding sa pagkatao guys, ay puntahan nyo yung mga video dyan, ibang video dyan, okay? So, pag-usapan natin ngayon guys ang, teka lang guys, naiasiwa ako sa background ko. Palit tayo ng background. Guys, yan. Pasensya na kayo guys, ako ay wala po akong personal studio. At nakikita nyo yung channel ko guys, ay walang mga viewers po yan. Kaya nga minsan nagjo-joke ako, ang channel na walang viewers, no? Kasi wala pa talaga tayong kita. At kung ano lang yung meron ako, yun lang ang ginagamit ko. Cellphone ng simple. At wala akong studio na room. Kaya kahit saan ako sasanda, doon lang ako. So, pagpasensya nyo na, ang importante lang naman ay yung mga value na ibibigay ko sa inyo, yung mga informasyon na ibibigay ko sa inyo, na mapulutan nyo ng aral at magiging gabay nyo sa pag-duty ng security guard, no? So guys, pag-usapan na natin yung tinatawag ng wag balat sibuyas sa duty ng security guard. Okay, ano ba itong ibig sabihin ng balat sibuyas? Kasi alam ko, yung mga kabataan, baka hindi nila pamilyar ba? Balat sibuyas, sa salitang Tagalog yan guys, ay kwan yan, yung tinatawag na talinghaga. Pero sa English, isa lang ang ibig sabihin yan, sensitive. Okay, sensitive. Oh. Huwag kang masyadong sensitive sa duty ng security guard. Okay, bakit nga ba? Okay guys, simulan na natin. Ang pagsi-security guard guys ay hindi na, kung kwan nyo, yung aware kayo, mababa ang tingin ng mga tao sa atin. Mababa ang tingin. No, mababa ang tingin kaya talagang makakatanggap ka ng hindi ka nais-nais na mga trato. So bakit nga mababa ang tingin? Kasi nga, siyempre una-una, through agency tayo at contractual ang trabaho natin, hindi tayo regular. So ganun-ganun na lang tayo matahin ng mga ibang tao na hindi nakakaintindi sa atin. So, madali tayong i-complain, madali tayong matanggal. Diba? Madaling magpalit ng security guard. Kaya, gano'n na lang kababa ang tingin ng ibang tao. So, pagka gano'n kababa, mababa ang tingin sa atin, maraming nagmamata sa atin at marami ding tinatawag na medyo ba yung, alam mo na, pagka medyo maliit ang tingin sa'yo, madali kang
mabuli o kaya tinatawag na madali kang yarukan, ang tawag dyan, ma-take advantage. Englishin na lang natin. So, sa duty ng gwardiya guys, kung kayo mag-duty ng gwardiya at mag-apply, ihanda nyo sarili nyo sa katotohanan ng buhay sa security guard na maraming unfair. Ano ba yung unfair? Maraming mga sitwasyon na agrebyado tayo. Okay? Makakatagpo ka ng mga boss na kupal, mga boss na entitled, mga security guard kasama na nakasandal lang konti sa mga padrino nila, ay sila, parang sila na ang mga officer at boss, no? Sila na ang may mga empleyadong mayabang at ayong kwan ka, liliitin ka, at konting mali mo lang ay gawan ka na ng kwento, isumbong ka na at matanggal ka na. So, kaya ko sinabing wag maging balat sibuyas kasi maraming mga security guard nang nagka-come up na marami akong video eh. Ayan si Parayo, naging balat sibuyas siya sa sitwasyon. No? At mayroon din akong video na yan, no? Yung video na yan, yung tinatawag na bawal dalhin ang mga pamilya sa duty. Marami akong salitang mga kwan dyan, harsh, na maaaring kakasama ng loob na nanonood. Wala nga nag-like eh, kasi alam ko nagagalit yung nanonood eh. Pero yun ang katotohanan ng buhay sa pagsisecurity guard, no? So, sa pag-duty mo ng security guard, guys, ay marami kang ma-encounter na hindi ka nais-nais na sitwasyon. Na kung magre-react ka, yun na nga, nagka-come up yung ibang mga security guard. Marami kang kasama na kupal, officer na kupal, o mga boss na kupal, mga entitled, mga ano entitled, yung bang pinalalandakan ang kanilang posisyon, no? So marami kang may mga commander na sobrang yabang, assistant commander, mga officer, di ba? Marami kang ma-encounter diyan na mga kung balat sibuyas ka ay hindi ka tatagal sa pag-duty ng gwardiya. No, kailangan sa pag-duty ng gwardiya, dibdib mo'y pader, puso mo'y bato. Yan ang sabi ni Idol Robin Padilla. Dibdib mo'y pader, puso mo'y bato, para ka tumagal. Okay? So, ganun yan guys. So, marami tayong ma-encounter na mga hindi kanis-nais na mga sitwasyon at mangyayari kung ikaw balat sibuyas ka, maaari kang mag-come up sa mga nangyari ngayon na yun, kasama mo na yung mga commander na papas lang nila, nababaril nila, nakukuha nila, naabangan nila sa labas. Kasi bakit sensitibo kayo? Hindi mo hinanda ang inyong isip at damdamin na ganun ang labanan sa pagsisecurity guard na kuwan tayo, kumbaga, tip-tipi pa din, puso ay bato. Kumbaga, labanan ng kuwan. Isipin nyo guys, ako ay officer. Ang hawak kong tao sa isang detachment ay aabot ng mahigit 100, magdadalawang-daan pa. At may mga hawak ng baril lahat yan sa duty. At puro lalaki yan. May babae din. At yung mga yan ay may kanya-kanyang ugali yan. May kanya-kanyang yabang, angas yung mga yan. Isipin mo kung paano ka dumil ng mga yan. Di ba? So, napabalitaan nyo ba na magkasama, nagkaroon sila ng kuwan? Di ba? Kasi, bakit? Balat sibuyas ka. Konting angas na kasama mo, konting late sa duty, galit ka na. Gusto mo, ang sarili mo masusunod. Remember guys, pag nag-duty tayo ng gwardiya, we are followed by the rules. We are followed by rules, no? So kung may isang gwardiya na hindi na pumapalo sa rules, ay malaking tinatawag na malaking kuwan na yun. Malaking inis na sa sarili mo yun. Diba? Late siya pumapasok, kupal siya ugali niya. Ikaw naman, balat sibuyas ka, sensitive ka, nag-iisip ka ng ano-ano dyan. Mamaya ka.
pausukin yung batok mo. O, ganun ka. Diba? So guys, bawal, wag kang balat sibuyas sa duty ng gwardiya kasi marami kang ma-encounter na mga unfair na sitwasyon. So, punta na tayo sa natanggap kong tinatawag na comment. Ayan, pag-usapan natin yung kanyang comment. Yung kanyang comment, pag-usapan natin. Okay guys, ayan yung comment niya. Ayan, basahin na natin, Basahin natin guys, comment niya, Good day, attorney. Ginawa pa akong attorney. Sir, hindi ako attorney, sir, Isa lang akong kuhan dyan. Sa Bisaya pa, patoto. Okay, pakisagot naman po. Isa akong security guard license. 6 to 6 ang duty namin. At 5:30 formation namin. Minsan, na-late ako sa formation namin at pinapush up ako ng security manager namin. Kahit hindi ko kaya, pwede ko ba bang kasuhan ang security manager namin? Ano ba? Ano po ang kaso niya at pwede ba akong tanggalin sa trabaho pag hindi ako mag-push up? Okay, sir, una-una, nalilito ako kasi formation sinabi niya Case ganito yan Iba yung formation, iba naman yung guard mounting. Sa tuwing umaga kasi may guard mounting kasi sabi niya 6 to 6 formation. Kasi ang formation guys ay lahat ng gwardiya ay tinitipon yan sa isang kumpanya. O na rin, 100 kayo. Mag-formation tayo. Nandyan yung mga drilling. Drilling ba? Yung mga, ano ba yung drilling? Yung, hop, turi, kalibat kanan, kalibat, harap sa tigol. Ganon, mga drilling yan. Yun ang formation. So, hindi niya in-specify kung formation ba talaga o guard mounting lang. Kasi nagtukoy siya na 6 to 6, tapos 5:30 na late. So, saan tayo dadaan? Sa formation na lang. Ang formation, yun yung parang monthly kuwan ba? So, hindi rin niya tinukoy kung security manager ng company na dinidutihan niya o sa agency. So, ipagpalagay na lang natin sa agency, no? No, ipagpalagay natin sa agency. So, ipagpalagay na lang natin formation yung monthly formation, no? Yun na lang ang ating ipagpalagay kasi wala siyang specific na kuwan dito. Hindi guard mounting formation. Okay? So, ang sabi niya, na-late daw siya sa formation kaya pinapush up siya at medyo nakuan siya dahil hindi niya kaya mag-push up at pinapush up siya. Siguro inisip niya mapapahiya siya dahil sa marami kayo niyan marami kayong sa harap mismo magpapush up kasi kami pagka na-late kami papush upin ka sa harap sir, itong push-up, sir, ay ito po yung tinatawag na kalakaran po ng lahat ng military. Ang push-up, sir, ay standard po yan na parang panis natin ba? Pag may mga minimal na tinatawag na violation tayo sa rules natin, no? So, sabi mo, hindi mo kaya. Alam mo, sir, bakit push-up ang binibigay sa atin ng disciplinary parang punishment natin? Kasi ang push-up, sir, ay malaking benepisyo sa katawan natin yan. Ako matanda na ako, sir, marami akong video na, short video kaya, nag-i-illustrate ako. Noon, bata-bata ako, 100, totoo yan, at 3 repetition. Bago ako pumasok sa duty ko, bilang 100, 3 repetition. So, maaaring hindi proper yun. Pump lang siya ganun. Pero 100 yun. Sinisutate ko 100, 3 repetition. Ngayon, ginagawa ko, ngayon matanda na ako ngayon 50. Wide lang, wide. 50, 3 repetition. At vertical, yung paa nakasabit sa bangko, napilay na kasi ito bangko. Ngayon, maliit na bangko. Pero dati, yung inuupuan ko, yun lang yun kasi napilay na to sa basketball. 35, 3 repetition. At yung kamao, 35, 3 repetition. At yung diamond. Ganon. 33 repetition. Hindi ko iniyayabang sa inyo dito. May mga illustration akong ginawa dyan sa short video ko.
Baka sabihin nyo, ayabang mo naman. Hindi ko niyayabang yan. Sinasabi ko lang sa inyo yan na ang push-up ay malaking benepisyo sa katawan natin. Okay? So, kaya yan ang binibigay. At alam ko na nagbibigay lang yan ay pinakamarami na yung 20. Kasi ako, nakabarang ako guys, nakabarang ako. Sa guard mounting namin, kasi silipan kami mga officer eh. May mga officer kasing hawak ng mga VIP. Kaya malalakas sila sa commander. Ako, wala naman akong hawak sa akin eh. Na-promote lang naman ako doon sa kuwan. So, may mga pagkakataong nasisilipan nila ako. So, pinag-iinitan ba? Tawag doon. So, minsan guys, nalilita ko sa guard mounting namin. So, pinag-iinitan nga ako. Oh, Telapenya, late ka. Pag ikaw may maliit daw na tauhan namin, pinupush up. Tapos, supposed to be dapat lead by example kami. So, pero ako lang naman ang ginagano nila. Yung ibang officer, hindi. Kasi nga, wala akong hawak eh. Wala akong dali. So, give me, kuhan yan, yung dinadamihan nila, 20 push up. Ako naman, kunwari, doon dami, kakamot-kamot pa ako sa ulo. Tapos tawa-tawa yung mga tawahan namin doon. Alam mo, pakingkoy ako eh. Ang dami naman yun, sir. Pagdating doon sa harap, nakabarong ako guys ha. Sa harap, 20. Dinayamon ko ngayon. Dinayamon ko proper. Oh. Pahiya yung commander namin. Tatakutin mo ako ng push up. Diba? Pero next punishment niya, hindi na push up binigay sa akin. Sit up na rin. Kamot na naman ako. Kung hirap naman ng sit up, sir. 20 sit-ups. Ganun siya. Sit-ups lang pala eh. Oh. Okay guys, bakit yun niyayabang sa inyo yan? Kasi dapat ginagawa natin yan bilang security guard. Kasi we are the defender of our company or our duty. Kailangan marunong kang mayroon kang tinatawag na physical activities. No? Mayroon kang tinatawag na basic self-defense. Kaya nga may mga video akong ginagawa eh. Dalawin na lang yun sa channel ko. Mayroon kang tinatawag na basic self-defense. Hindi ko sinabing eksperto ka. Hindi ko sinabing Pero sa totoo lang, napanood niyo yung video na yan. Ayan o. Yung video na yan. Alam ko yung guardian na yan eh. Kasi may kasama rin akong ganun eh. Slim ang katawan, magaling sa karate guys. Talagang tinuruan ako pero talagang magaling sa karate. Yan, nakita mo yung push-up na yan ha. Okay, sir ha. Hindi tayo pwedeng lalamya-lamya, sir. Kaya nga, bawag kang balat sibuyas. Pinapush up ka lang, sir, ang sama na ng loob mo. Which is standard yan, sir. Standard yan. Tapos sinabi mong hindi kaya. Maliban lang kung galing ka sa opera, sir. Kunwari, galing ka, sir, pwede ba pong pass muna ako, sir, kasi kaka-opera ko lang po eh. Mga 2 buwan pa lang nakalipas. Yan, maintindihan ka namin. Pero kung kumplito namin katawan mo, sir, at maayos naman, hindi tayo bibibihin, sir. Walang bibibibi sa security guard. Dadanasin mo ang mga tinatawag na, kaya nga sabi ko, dibdib mo'y pader, puso mo'y bato. Dadaanan mo ang lahat ng unfair sa pagsisecurity guard. Okay? So balik tayo doon. So pinapush up siya, masama loob niya. Pwede niya bang kasuhan ang security manager? No? Pwede niya bang kasuhan, ireklamo kasi pinapush up siya, hindi niya kaya eh. Una-una, authority yun sir eh. Security manager, authority yun. Kami nga, mga officer lang na ordinary, nagbibigay kami ng punishment ng push up eh. Kasi nga, pag hindi ka naman binigyan ng punishment sa ginawa mo, parang bata yan sir eh. Pag hindi mo binigyan ng punishable yan, hindi madidisiplina yan. At ang lalaki na natin, matatanda natin ng security guard sir. Diba? Diyan masusubok kung paano ka mag-follow the rules. Ang sama sa discipline, sir, ang pagtatrabaho. Kaya nga tayo, sabi nga eh, nag-apply ka sa agency, nag-apply ka, tinanggap ka nila, nag-apply ka rin. So what is our rules? You must to be follow. Magpa-follow ka, sir. Kaya nga, bawal, awag, balat, sibuyas. Kasi may mga sistema talaga na feeling natin, unfair sa atin, pero wala kang magawa, kundi tanggapin. Kasi wala ka namang magawa dahil una-una, naghahanap ka ng trabaho, di ba? So yun ang rules nila, yun ang patakaran nila. Yan ang kasabihan na marunong ka lumangoy sa agos.
Okay, sir? Wag balat sibuyas, no, sir? So, ang tanong niya kasi ay, pwede niya kasuhan? Wala namang pipigil sa atin, sir, kung magpapile tayo ng kaso, eh. Pero pag ginawa mo yan, sir, ang kaharapin mo, una-una, wala ka ng trabaho dyan. Sigurado, pag-initan ka na nila. Pangalawa, sir, hindi siya mahina ang kuan mo, sir. Mahina ang depensa mo para manalo. Anong ikakaso mo? Abuse of authority. Paano naging abuse yun? A simple, minimal punishment na nananggap mo lang. Ilan bang pinus up mo, sir? 20? 10? Di ba? Kung inisip mo na napahiya ako, hindi ko na kayanan yung 10 push-up kasi hindi ko kaya. Well, challenge yourself, sir. Kung gusto mo ma-develop yung katawan mo, sir, magkaroon ng muscle, sir, firm, mag-push up ka, sir. Basketball, shadow box. Diba? Wag tayo panayang ganun, sir. Kasi, gwardiya tayo, sir, eh. Sir, magkamasagalit, ha. Ito ay real talk lang. So, kung magkakaso ka, sir, una-una ang kaso may bayad. Pangalawa, may abogado. Baka inisip mo, pupunta ako sa duli, magrereklamo ko. Hindi lahat na pumunta sa duli ay inaasikaso. Kasi mas inaasikaso ng mga duli ang malalaking kaso. Hindi yung may mga minimal na kaso, hindi. Ipapayuhan ka lang ng duli. Hindi, normal yun. Hindi ka na sana nagwardya kasi balat sibuyas ka o ganunin ka. So kung gusto mo namang individually, mag-hire ako ng abogado, doon tunaw ang kuan mo, sir, ang ipon mo sa abogado pa lang. Tapos gagawin ng agency kuan pa, i-delay pa nila yung hearing mo. Di lalo ka, wala ka ng trabaho kasi alam man hindi ka natanggalin, kaya sukan mo yung security manager ba naman. Okay, sir? So kuan, ngayon, sir, sasabihin mong pwede ba akong tanggalin sa trabaho pag hindi ako nag-push up? Pwede kang i-RTO, sir. Security manager yun, eh. You are subordinate. Pinakita mo lang na hindi ka marunong sumunod sa tinatawag na command. Di ba? So, kung palalagpasin mo yun ba? Lumaban ka. Hindi. Nagmatigas ka. Ay, kuwan yun. Uusok na pangalan mo. Kunwari, tulad ako, ordinaryong officer lang naman ako, hindi ka nag-push up. Lumaban, parang kumangga sa akin, parang bang lumaban ka sa akin. So, hindi naman kita pinagsuntukin dun sa harap ng formation natin. Magsuntukan tayong dalawa, hindi pwede yun. Kasi, masasama ako dun sa attitude mo. So, ang mangyayari, isusumbong kita sa commander. Sir, pinapush up ko yun. Tapos, dadagdag pa yung ibang officer mo nga, sir, may kakuan. Hindi ito ikaw, sir, pinag-usapan. Yung attitude lang ba ng gwardiya. So, mapagmimitingan ka namin, sir. Balik na lang natin yan sa medyo, di ba? Mapag-initan ka. Ngayon, ganun at ganun ang attitude mo, kasi balat sibuyas. Ganun at ganun mo. Lilipat ka sa ibang detachment. Ganun at ganun na, balat sibuyas. Hindi mo tinanggap sa sarili mo na ang gwardiya ay pinapatupad ng tinatawag na rules. Kailangan mo sundin. So, hindi mo siya tinanim sa isip mo. Hindi ka naglagay ng dibdib mo'y pader, puso mo'y bato. Natanggapin yung mga ay, sir, mahirapan kang magtagal sa duty ng gwardiya. Kahit saan sir, kahit saang larangan. Pag balat sibuyas ka, sir, hindi tayo tatagal sa isang institusyon. Tulad ng security guard, ay malupitan dyan. Kasi, military discipline ang ginagamit sa security guard. So, kaya, nagkamap ako dun sa video na to na ang tinitle natin, huwag magbalat sibuyas. Follow the rules. Ngayon, kung napahiya ka dahil yung 10 push-up ay hindi mo nakayanan, dahil medyo alam mong mahina ka, wala namang masama, sir, kung tanggapin natin at mag-challenge mo sarili mo, push-up lang 10, nahirapan ako. O di mag-push up ka sa bahay mo, sir, 5 muna. Araw-araw 5. Pagdating ng 1 linggo, gawin mo 6. Makikita mo yun, sir, yung katawan mo, yung dibdib mo, makakalaman yan, makakasolid yan, sir. Hindi ko naman sinabing gagaling ka, pero sa totoo lang, pagka sanay ka sa push-up, pagdating sa laban, sir, medyo lamang-lamang tayo ng konti. Okay? Kasi bakit? Sanay tayo sa
sa Bardugalan eh. So, kung naisip mo na nahirapan ka, kasi baka puro tayo inom, sir, puro tayo kain, inom, sigarilyo, eh, mahirap, tapos wala tayong jogging. Kaya nga sa detachment namin, na marami din nagalit sa akin kasi nagpanukala ako ng jogging tuwing sa linggo, tapos laro ng basketball. Nung na-enjoy nila yung basketball, o di, nagpasalamat pa sila sa akin dahil bakit napawisan eh. Ang gwardiya, sir, upo lang yan. Tayo, upo, kain, dami kain. Tapos kadalasan, may inom pa ng energy drink. So, hindi na nila nakuhaan yung katawan. Okay, sir? So, I hope na naliwanagan ko yung comment mo, sir, at huwag may kagalit, sir, ha? Real talk lang talaga yung sinabi ko. At kung medyo okay sa inyo yung message ko, sir, o mga ka-59, mabigyan nyo ng like yung video. Pero kung hindi naman, dislike the video. At yung mga bagong dalaw, mapindot nyo po yung subscribe button. Nidamay nyo ng notification bell dyan natin. At sana mapanood nyo ng buo yung mga ating ads para ma-reward nyo ako kahit isang kape at isang asukal. Ngayon, wala pa ako natatanggap talaga eh. Kita-kita tayo sa next video, guys. Bye-bye!